So, ang tema nga po natin ay binamagatan ko pong mamuhay at manatili sa pag-ibig. So, gano'n pa rin, mamuhay at manatili sa pag-ibig. So, bago po tayo manalangin, basahin po natin sa John 15, verse 9 and 10. Sabi na dito, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, sa umaga po ito, patuloy nating pag-aralan yung salitang pag-ibig. So, basahin po natin yung talata. Ang sabi niya dito, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, may tatlong bagay dito na maganda na makita natin. Una, yung salitang pag-ibig ng Diyos sa kanya pong anak. At yung pag-ibig ng anak sa ating pong lahat. At pangatlo, yung pag-ibig natin sa Diyos bilang mga mananampalataya po ng Diyos. So, napakalaga na makita natin ito. Ang sabi po dyan, una, yung manatili sa pag-ibig. So, ako'y naniniwala na napakalawak po ng pag-ibig ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesus. Napakalawak po noon. At sabi ko nga, kung tayo po ang titingin bilang tao, halos hindi po natin ito kaya unawain. Kung paano po yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Jesus. At kung titingnan po natin bilang tao, bakit pinayagan po iyon ng Panginoon Diyos sa buhay po ng ating Panginoong Jesus? Subalit, ang alam po natin doon, lahat ng bagay ay pinayagan ng Diyos Ama dahil na doon yung pag-ibig niya sa ating Panginoong Jesus. At hindi lamang sa Panginoong Jesus, kundi sa pag-ibig niya sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, gusto kong bigyan din una, sabi ko nga yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Gaano ba tayo kamahal ng Diyos bilang mga tao? So, sa verse 9, makita natin dyan, kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Ibig sabihin, kung paano daw po minamahal ng Diyos Ama yung ating Panginoong Jesus, ganun po tayo minamahal ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, wala siyang sukat, wala siyang hangganan yung pag-ibig po sa atin ng Panginoon. Nagbigay lamang po ko dyan ng ilang talata upang patuloy natin makita yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, Diyos, sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sa aklat po ng Isaiah, verse 49, yan. Ang sabi dito sa book of Isaiah, ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwan? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Sabi dito ng Panginoong Diyos, Jerusalem, hindi kita malilimutan. Pangalan mo ay nakaukit sa aking mga palad. So sabi dito ng Panginoon Diyos, sa pagmamahal po niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin, kung may mga magulang daw na nakakalimot sa kanyang anak, ang sabi sa atin ng Diyos, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Ganun po tayo kamahal ng Diyos, kahit sandali ng buhay natin, hindi tayo nalilimutan ng ating Panginoon Diyos. Kaya may awit na sa isang, narinig ko po yung awit na yan, sabi niya, huwag mo sanang isipin, hindi kita nakikita, hindi kita naririnig, hindi kita napapansin. So, ang Diyos po kasi, 24/7, nakikita po niya yung buhay ng bawat isa po sa atin. Binabantayan po niya yung buhay ng bawat isa po sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Bagamat kung minsan bilang tao,
Ang akala natin, iniwanan tayo ng Diyos, pinabayaan tayo ng Diyos, hindi na tayo nadidinig ng Diyos. Hindi po. Ang sabi dito ng Bible, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Ganun po siya magmahal sa buhay po natin. Kaya kapag yung tao, naintindihan po niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, talagang mamahalin at mamahalin mo yung Diyos sa iyong buhay. Amen? Sabi ko nga, halimbawa na lang ganito. Kung di po tayo kaya pinili at tinawag ng Diyos, nasaan po kaya yung buhay natin ngayon? Di ba? Kung tayo po yung buhay po natin noon na kagaya ng sa kabataan, naliligaw ng landas, kung di tayo kaya tinawag at pinili ng Diyos, baka naligaw na po tayo talaga ng landas. Pero mula doon nakita natin na minahal po tayo ng Diyos mula po doon sa ating mga kamalian, mula po doon sa ating mga kasalanan, mula po doon sa mga kalikuan po natin ginagawa. Tayo po ay tinawag at pinili po ng Diyos. At dahil pinili ka at tinawag ng Diyos, ang sabi niya, hindi ko kayo kalilimutan. Hindi ko kayo sabi nga ng Bible, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. At sabi pa ito, Jerusalem, hindi kita malilimutan, pangalan mo ay nakaukit sa aking mga palad. Di po ba sabi ng Bible, nung ang mga alagad ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, natutuwa sila sa kanilang pamumuhay bilang mga alagad. Subalit ang sabi sa kanila ng Panginoon, sa aklat po ng Luke chapter 17 verse 20, sabi niya, ang higit ninyong igagalak, ang inyong pangalan ay nakasulat doon sa langit. Amen! Amen. So sa lahat po ng mananampalataya at nanampalataya sa Panginoon, isang bagay yung napakaganda sa buhay po natin, yung pangalan po natin ay nakasulat doon sa aklat na ng buhay. Amen! Amen. Kaya mula doon, ganun tayo kamahal ng Diyos. Dahil yung pangalan mo nakasulat na po doon sa aklat ng buhay, makatitiyak ka, pagdating ng panahon, ikaw ay magkakamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya yun po yung una na ipinakita dito ng Diyos sa pag-ibig niya sa buhay natin. Pangalawa, sa aklat po ng Isaiah pa rin, sa Isaiah 46 verse 4, sabi niya, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Mga may edad na po dito, mapuputi na din po yung buhok, di ba? Ang sabi na dito, ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Ganun po tayo kamahal na Diyos. Sabi niya, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Yun po yung puso ng Diyos sa buhay natin. Nung pinahintulutan ng Diyos na tayo mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng Biblia, tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Lalo na kung ikaw na talaga ay totoong mananampalataya ng Diyos. At dahil totoo kang mananampalataya na po ng Diyos, makatitiyak ka na ikaw po ay ililigtas at tutulungan ng ating Panginoong Diyos. Amen! Kasi kung minsan bilang tao, dumating po tayo sa punto na nag-aalala, nababalisa. Sabi nga po ni Jesus, iniisip ko pa lang, alam na ng Diyos. Amen! Alam ng Diyos yung problema mo bukas, sa isang buwan, sa isang taon. Alam na po ng Diyos yun. Ang mahalaga lang, nandun yung ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Amen! Di ba kayo nagugulat kung minsan sa buhay ninyo na yung mga bagay na iniisip nyo, hindi naman pala dapat na iniisip. O yung mga bagay na pinoproblema nyo, hindi pala dapat masyadong pinoproblema. Kundi makikita mo doon sa mga paglalakbay mo sa mundo na to, nakikita po natin yung biyaya po ng Diyos. Nakikita po natin yung pag-iingat ng Diyos, nakikita po natin yung pagtulong ng Diyos, nakikita po natin yung pagpapala po ng Diyos. Kasi pangako po niya yun eh. Kayo'y nilikha ko, tungkulin ko na kayo ay iligtas at tulungan. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. At lagi po natin sinasabi, hindi aksidente na nabuhay ka dito sa ibabaw ng lupa. Yung po ay dinisenyo po ng Diyos sa buhay mo.
At dahil dinisenyo ng Diyos na mabuhay ka dito sa ibabaw ng lupa, meron po siyang tungkulin na tayo po ay iligtas at tayo po ay tulungan. Di ba yung mga ano po natin, mga pamilya po natin? Di ba ganun po yung ginagawa natin sa buhay nila? Tinutulungan po natin sila at kung may mga kalamidad, iniligtas po natin sila. Kung tayo daw po mga tao na nagkukulang o nagkakasala, gumagawa ng mabuti sa ating mga anak, mas higit daw po yung Diyos na magpapala at gagawa ng mabuti sa bawat isang anak niya na mananampalataya sa Kanya. Amen? Kaya manatili ka lang sa pag-ibig ng Diyos at alam nyo, magiging payapa, magiging maayos yung takbo ng ating buhay. At kapag alam mo na may Diyos na nagmamahal sa iyo, hindi ka masyadong mababalisa sa buhay mo. Hindi ka masyadong mag-aalala sa buhay mo, hindi ka magkakaroon po ng malalaking alalahanin, intindihin sa iyong buhay. Dahil alam mo, may Diyos na sumasama at nag-iingat at magpapala ng iyong buhay. Amen? Kaya napakalaga na alam po natin yung salita ng Diyos. Upang mula po doon, may pinanghahawakan po tayo ng mga salita. At may pinanghahawakan po tayo ng mga pangako po ng Diyos. Kung titignan din po natin yung aklat po ng Matthew 28, verse 20, sabi niya, ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yun po yung pangako ng Panginoon. Nung siya buhay dito sa ibabaw ng lupa, siya po yung nangako na kayo sasamahan ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya lagi natin sinasabi yung Diyos kasi lapit lang po na isang patayimtim na manalangin. Lubang, may mga problema ka, may mga pangailangan ka, nandiyan po yung Diyos. Handa po siyang tumulong, handa po siyang tumugon at magkaloob ng ating mga pangailangan. Kasi mahal po tayo ng Diyos. Amen! At sabi nga po dito sa ating binasa kanina, ulitin ko lang para patuloy natin makita kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Ibig sabihin yung sukatan ng pag-ibig ng Panginoon Hesus sa buhay natin, yung sukatan ng pag-ibig ng Diyos Ama sa Kanya pong buhay. Ganun po yung sukatan. Walang hangganan. Kaya doon sa inawit po natin kanina, sabi po doon, pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nagbabago. Ito po ay bago tuwing umaga. Hindi siya nagbabago, hindi kagaya po ng mga bagay dito sa ibabaw ng lupa ay naluluma, nawawala. Pero yung pag-ibig ng Diyos, mananatili siya sa bawat umaga na inilalaan po niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Pangalawa, yung buong pusong pagsunod. Ito po yung maganda na gusto ko tingnan natin upang tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Kung paano sinunod ng Panginoon Hesus yung Diyos Ama sa Kanya pong buhay. So napakalaga kasi meron tayong pamantayan sa pagsunod. Sabi niya, buong pusong pagsunod. Yung Panginoon Hesus, nung siya sumunod sa Diyos Ama, nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, nandun po yung kanyang buong pusong pagsunod. At yun po yung gusto din po ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus na dapat po natin gawin bilang tagasunod ng ating Panginoon. So sabi niya dito sa unang talata, sa aklat po ng John 12, pasilin po natin yung Panginoon Hesus nung siya sumunod, nung siya nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Ang sabi niya, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mga mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Ang lahat at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. So pasinin natin, si Jesus, nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi niya, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos sa akin kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. So napakaganda pala yung lingwahe po natin, kung ano yung lingwahe ng Diyos na ipinasasabi niya sa buhay ng bawat isa sa atin, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Hindi po siya gumamit ng pansarili po niyang salita,
kundi ang ginamit po niya kung ano po yung ipinasasabi ng Diyos Ama na dapat po niyang sinasabi. At tayo po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, nandiyan po yung salita ng Diyos na dapat ito po yung maging lingwahe ng ating mga pananalita. Amen! Kasi yung salita ng Diyos, talagang ito po yung gagabay sa buhay natin, magliliwanag sa atin, upang makapamuhay tayo ng tama at mabuti at nakalulugod sa paningin po ng Diyos. Kaya yung salita, sabi po ni King David, yung salita ng Diyos talagang napakahalaga sa kanyang buong buhay. Yung po yung lagi niyang gustong mapakinggan. Yung po yung gusto niya na may pamuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya sa buhay din po natin, kagaya ni Jesus, ganun po siya, nabuhay dito. Hindi po siya nagsasalita ng mga bagay na hindi po kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi niya, at alam po ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yung utos po ng Panginoon, napakahalaga po nito. Sa buhay po natin, ito yung ating maging pamantayan. Kasi kapag sinusunod mo yung utos ng Diyos, kasama po nito yung buhay at kasama din po nito yung biyaya at pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Sa buhay po natin kasi, sa mundo na to, ang daming mga utos na kung minsan sa tingin mo tama, kaya lang mali. May mga utos naman sa tingin ng tao ay mali, ito naman po yung tama. Ibig sabihin, dapat nakadepende yung ating buhay kung ano yung salita po ng Diyos. Kasi ang Diyos, pinangahawakan po niya yung kanyang mga salita. Pinangahawakan po niya yung kanyang mga pangako. Kaya si Jesus, kung titingnan po natin, ang sabi niya, at alam kong ang kanyang utos ang nagbibigay buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Kung ano po yung kalooban ng ating Diyos Ama, nung isinugo po dito yung ating Panginoon Jesus, ganoon din po yung kanyang sinasabi. Maging sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, napakahalaga. Kung ano yung salita ng Diyos, ito yung ipahayag natin bilang mga mananampalataya po ng Diyos. Amen! O magandang sabihin, ito po yung maging giya, gabay ng buhay natin habang po tayo naglalakbay dito sa ibabaw po ng lupa. And John chapter 6, verse 38, tingnan po natin. Sabi niya dito, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhay ko sila muli sa huling araw. Sabi dito sa 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. So sa buhay po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos, napakaganda na makita natin yung buong pusong pagsunod ng ating Panginoon Jesus. Nandun yung kanyang pagsunod niya, hindi yung kalooban niya yung masunod, kundi yung kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya dito sa ibabaw ng lupa. Kasi tayo bilang tao, dahil po natin gustong kalooban, di ba? Pero si Jesus, pansinin natin, hindi po yung kalooban niya yung ginawa niya. Hindi po yung kagustuhan niya, yung ginawa niya, kundi yung kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa kanya dito sa ibabaw ng lupa. Pansinin natin yung naging buhay ni Jesus. Sa aklat po ng Filipos, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus,
ay luluhod at magpupuri lahat ng nasa langit at nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. So sabi po dyan, bilang buong pusong pagsunod na ginawa po ng ating Panginoong Jesus sa ating Panginoon Diyos, sabi niya, nawa magkaroon kayo ng kaisipan tulad kay Kristo Jesus. So, alam niyo po ba, napakagandang halimbawa po yung ating Panginoon. Kasi siya po yung ating modelo sa pagsunod. Makita natin yung kanyang kaisipan, kung ano po yung kaisipan na inilagay sa kanya ng Diyos Ama. Na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan na manatiling kapatid ng Diyos. Halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapatid ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya maging tao, sabi dito, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. So, napakaganda, di ba? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon Jesus, pagmamahal ng ating Panginoon Jesus sa Panginoon Diyos, nakita natin, nagpakumbaba siya, naging masunurin hanggang kamatayan. Amen. So, sabi ko nga, ito yung isang magandang bagay na makita natin na ginawa po ng ating Panginoon. Na mula doon, bagamat siya po ay isang Diyos, siya po ay bumaba dito sa ibabaw ng lupa, nagkatawang tao, nag-anyong alipin, dahil yun po yung kalooban ng Diyos Ama nung siya ay isugo dito sa ibabaw ng lupa. At mula doon, makita natin, sabi niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Talagang obedient. Sabi ko, mahal pa talaga ng Diyos yung ating Panginoon. Bakit ganun yung kanyang pinakita, di ba? Pero sabi ko nga, may layunin kung bakit ito ay ipinaranas ng ating Panginoon Diyos sa ating Panginoong Jesus. Kasi siya po yung ating modelo sa pagsunod. At dahil dito, sabi dito sa 9, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan, sa gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Makita natin, sa kanyang pagsunod, nandun po yung naganap na itinaas. Siya ng Diyos Ama nung siya ay muling nabuhay. Sabi niya dito, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At sa lahat ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. So makita natin, doon sa kanyang ginawang pagsunod, hindi siya ganun kasimple. Amen. Pero makita natin, yung pagmamahal po ng ating Panginoon Jesus sa kanyang Diyos Ama na nagsugo sa kanya dito sa ibabaw ng lupa, nandun yung kanyang buong pusong pagsunod. Nandun po yung kanyang buong pusong pagsunod. Palagay nyo kaya, halimbawa, negative. Hindi kaya sumunod yung ating Panginoon. Kasi bilang tao, minsan, ito pa yung sitwasyon natin. Hindi siya sumunod. Hindi niya ginawa yung kalooban ng Diyos Ama. Kung di po siya sumunod at hindi niya ginawa yung kalooban ng Diyos Ama, wala po tayong kaligtasan. Wala po tayong patubusan sa ating mga nagawang kasalanan. Amen! Doon niya yung kalooban ng Diyos Ama dahil siya ay kapagpapatawad ng ating kasalanan, siya ay kaliligtas ng ating mga kaluluwa. Kaya mula doon, ganun po siya na buong pusong sumunod. So sa buhay po natin, ito po yung gusto ko na tingnan po natin bilang mga mananampalataya po ng Diyos. So ipinakita po natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating Panginoon Jesus. Ipinakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon Jesus sa buhay po natin. At sabi nga, ipinakita din po natin kung paano po sinunod ng ating Panginoon Jesus yung Diyos Ama nung siya ay naging tao at nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. So sa atin naman po, bilang mga mananampalataya ng Diyos, gusto ng Diyos bilang mga mananampalataya ng Diyos, sabi niya, buong pusong maglingkod. Sabi niya dito, buong pusong maglingkod. Alam niyo po, napakahalaga ng paglilingkod natin. Ito po ay biyaya at pagkakatiwala po ng Diyos sa buhay po natin. Sa lumang tipan, pinipili lamang po yung mga maglilingkod sa Diyos. Hindi po lahat. So sa ating kapanahunan ngayon, binigyan po tayo lahat ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod.
Ang napakahalaga lang sa buhay po natin, mahalin po natin yung ginagawa po nating paglilingkod sa Diyos. At sabi ko nga, maging buong pusong maglingkod. Kasi ang Diyos, tumitingin po siya sa puso ng isang tao. Kung paano po siya maglilingkod sa Panginoon. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sabi po sa 10a, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, nananatili kayo sa aking pag-ibig. So, gusto ng Diyos, yung pagsunod natin sa utos ng Diyos, nandun po yung salitang pag-ibig. Amen! Madali kasing gumawa ng isang bagay na dahil kailangan, napipilitan, pero may mga tao gumagawa dahil nandun yung salitang pag-ibig. Ang gusto ng Diyos, mamuhay tayo at maglingkod tayo na nandun po yung buong pusong paglilingkod. Ang sabi po dyan sa Christian, sabi niya, yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tulawan ninyo siya. So, ang pinakamodelo natin sa pagsunod, na buong pusong pagsunod o paglilingkod, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Sabi niya, tulawan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabawang alay at handog sa Diyos. So sabi nga, mamuhay kayo mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. So, ang pinakamodelo natin sa ating buhay paglilingkod sa Diyos, walang iba kundi nga po yung ating Panginoon Jesus. Na doon po yung buong puso siyang sumunod. O sabi nga, buong pusong maglingkod. At natutuwa yung Diyos na sa buhay po natin, nandun po yung bukal sa puso natin yung ating ginagawang paglilingkod. Amen. Sabi ko nga nung minsan, may mga may mga pagsunod na napipilitan na lang. O dahil kailangan na lang. Pero yung Diyos, nalulugod po siya sa buong pusong naglilingkod. So, ganoon din po si Apostol Pablo sa 1 Corinthians 11:1. Ang sabi niya, tulawan ninyo ko gaya ng pagtulad ko kay Kristo. So, ang modelo po sa paglilingkod ni Apostol Pablo, walang iba kundi po yung ating Panginoong Jesus. Kasi makita natin yung ginawang pagsunod ng ating Panginoong Jesus, di ba? Mula po ito sa mataas na kalagayan, bumaba po siya. Sumunod po siya hanggang doon sa kamatayan. So, ganun din po yung gusto ng Diyos na gawin po natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. At isang magandang halimbawa nga po dyan, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, nung madama po niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay, alam niyo po, nung ma-encounter niya si Jesus doon sa daang Damasco, talagang yung dati po niyang buhay, tinalikuran po niya yun. Iniwanan po niya yun. Mula doon, sinunod niya yung Panginoong Jesus sa kanya pong buhay. At doon sa mga bagay na dating mahalaga, ang sabi niya, hindi pala ito yung pinakamahalaga sa buhay niya. Ang pinakamahalaga sa buhay niya, yung makilala pa yung ating Panginoong Jesus. Bagamat may mga bagay na mahalaga sa atin, sabi ko nga, pansamantala lang yung mga bagay na mahalaga kung minsan. Pero ang naisin natin, yung pinakamahalaga, yung lalo pa nating makilala, lalo pa nating ma-experience yung Panginoon Jesus sa ating po mga buhay. Kasi mula doon, magiging matibay ka, magiging matatag ka, at talagang lalago yung pag-ibig po natin sa ating Panginoong Jesus. Kaya si Paul, matindi yung kanyang pagmamahal. Kaya, napakalaga yung pagmamahal ay nag-uumapaw sa puso at buhay ng bawat isa sa atin, buong pusong paglilingkod. Nagbigay po ako dito ng mga ilang halimbawa na gusto kong tingnan natin, yung mga alagad. Una, sa Luke chapter 10 verse 17, ang sabi po dyan, masayang masaya. Bumalik ang 72, iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. Alam niyo po, ang ginagawa ko dito ng mga alagad, humahayo. At sa kanilang paghayo na paglilingkod sa Diyos, ang sabi dito ng Bible,
masayang masaya. Amen! So, tayo po ba, bilang mga naglilingkod sa Panginoon na humahayo, masaya po ba tayo? Amen. O nagreklamo na? Alam niyo po, yung buong pusong paglilingkod sa Panginoon, nandun po yung kasiyahan, masaya. So ito po yung gusto ko na makita natin. Sa aking paglilingkod sa Panginoon, nandun po na tayo po ay maging masaya. Amen! Kasi hindi naman tayo sa tao naglilingkod eh. Sa Panginoon Jesus po tayo naglilingkod. Amen! Kasi kung sa tao lang, ay hihinto ka. Kasi yung tao, kumisan, halimbawa, sumusunod ka. Halimbawa, sa akin na lang, sa akin na lang po kayo, kung sumusunod kayo dahil sinasabi ko, ay hihinto po kayo. Eh kung di pa yun nabate, si Pastor, ganyan. Hinto na po kayo, di ba? Pero kung dahil sa Panginoon po tayo sumusunod, kahit ano yung nakikita natin mga kamalian, kakulangan ng bawat isa, nagpapatuloy po tayo. Bakit? Kasi sa Diyos po tayo naglilingkod, hindi po sa tao. Amen! Kaya nga po, look unto Jesus. Kasi kung titingin po kayo sa pastor, wala pong pastor na perfecto. Wala pong taong perfecto. Wala pong church na perfecto. Lahat po ay may kamalian, may kakulangan, at kumisan, hindi natin inaasahan. So, kaya sabi po ng Bible, yung tulangan po natin si Jesus. Tulangan po natin si Pablo, gaya ng pagtulad niya kay... So, alam niyo po, mahalaga po yung ginagawa po natin paghayo. Bagamat may konting sakripisyo, sabi ko, lalo na sa panahon ngayon, medyo mainit, may konting po talaga sakripisyo. Kaya lang, dahil sa kagalakan po natin ang mga aluluwa, ginagawa pa rin po natin. Amen! Pangalawa, Luke chapter 15 verse 4. Ito po yung kwento. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 na sa pastulan at hahanapin ang nawala hanggang sa ito ay matagpuan? Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin pagdating sa bahay. Aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawala. So, makita natin dito, yung mga mananampalataya noon, tuwan-tuwa po sila kapag po may mga mananampalataya na nadadala po sila sa ating Panginoon. So, isa pong kagalakan sa buhay po natin sa buong pusong paglilingkod natin sa Panginoon, maging kagaya po tayo nito. Nasabi nga, yung mga nawala. Kasi pag po sinabi mong wala, hindi po sila dumadalo sa church at sila po ay naligaw po ng landas. So, ang dapat daw po natin gawin ay kagaya po dito ng sinabi po ng kasulatan ay hinanap po yung mga nawala. Alam niyo po ba, ang dami po mga hindi na po nakakadalaw sa church. So, kailangan po natin silang kumustahin. What? Sister, kumusta na kayo? Nanay, kumusta na po kayo? Yung po ba magkaroon po tayo ng ganong puso na may pagmamahal sa mga kapatid na nawala. Ito po, 2 Corinthians chapter 8, ito po yung lagi nating nababasa. Sabi dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakita kagandahang loob ng Diyos sa iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, sabi ito, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad ang pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat maigpit nilang ipinapakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Una, sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin ayon sa kalooban ng
Diyos. Salitang pagbibigay, napakahalaga na maging masayang-masaya po tayo. Amen! Alam niyo po, maganda dumating tayo sa ganitong punto na masaya po tayo pagdating sa pagkakaloob sa gawain po ng Diyos. Amen! Kasi nakatanggap po tayo ng pag-ibig po ng Diyos. Kasi kapag nakatanggap ka ng pag-ibig ng Diyos, masayang-masaya ka na magbibigay sa gawain ng Diyos. Amen! Hindi ka na manghihinayang. So, okay lang po sa umpisa, medyo nabibigatan po tayo talaga. Struggle po talaga yan eh. Yung po bang gusto mo magbigay, kaya lang iniisip mo, kailangan mo yung pera. Wala akong pambibili ng ulam pag ibinigay ko. Yun po bang gano'n? May battle. Pero alam niyo po, kapag dumating kayo sa punto na sa kabila ng gano'n, masaya-masaya po kayo, hindi po kayo papayag na hindi po kayo makapagbigay sa gawain po ng Diyos. Kaya ang usapan po talaga sa pagbibigay, puso. Kaya sabi nito, bukas yung kanilang mga puso at masaya-masaya silang nagbibigay. Kaya, nawa, maging sa pagbibigay, buong puso tayo, nandun po yung ating pagsunod. Amen? Kasi yung mga bagay na yan, hindi naman po talaga sa atin yan. Pagkakatiwala lang sa atin ng Diyos. At alam niyo po, kung minsan dito po nakikita po yung ating pananampalataya. Gano'n na ba kalago, katibay, kalalim, kataas yung ating pananampalataya pagdating sa salitang pagbibigay. Kasi dito tayo na kung tayo po ba'y nananampalataya, kung tayo po ay matatakot. Kasi baka kapag ibinigay mo, natatakot ka na kawalan. Pero kapag nananampalataya ka, ako'y naniniwala na kapag ito ibinigay ko sa Diyos, ibabalik ito sa akin ng Diyos na siksik, liglig, at umahal. So, sabi ko, ako na lang po yung testimony ko po sa buhay namin. Bagaman, sabi ko nga, sinisikap, hindi ko kaya sabihin na 100%. Sinisikap na talagang pagdating sa giving, gusto ko talagang ibigay yung para sa Panginoon. At ang nakikita ko naman po doon, hindi kami pinagkukulang ng Diyos. Pero kapag nandun po yung, kumisa bilang tao, nandun yung naano kayo. Yung po ba, dinadaya ka ng kaaway. Na yung level ng faith mo, kumisa, bumababa din yun. Kumisa, bumababa. By Martis pa lang. Yung pulis, nawawala na ako ng budget. Sabi ko talaga, kailangan talaga mag-level up. At yun po yung prinsipyo ng Bible. Kailangan mo nandun yung salitang pananampalataya o pusong pagsunod. Romans chapter 8. Sabi po dyan ni Apostol Pablo, gano'n po niya minahal yung ating Panginoon Jesus sa kanyang buhay. Sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo buong araw kaming pinapatay. Tuwing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Sapagkat natindihan kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, o ang mga pamunuan at ang kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So sabi dito ni Apostol Pablo, nung si Apostol Pablo talagang madama po niya yung pagmamahal ng Diyos, sabi niya, walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kamatayan, sabi niya, hindi makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ko sa Diyos. So sa buhay po natin, napakahalaga na magkaroon po tayo ng ganong deklarasyon. Upang anuman po yung daanan po natin at dadaanan po natin at dinadaanan po natin,
mananatili po tayo sa pag-ibig po ng Diyos. Amen! Amen. So, wag po tayong mag-expect na sa buhay natin yung paglilingkod natin sa Diyos ay napakasimple. Hindi, kagaya po ni Jesus. Ang daming dadaanan at dadaanan ka. Yun po yung magiging testing kung gaano ka nagmamahal sa Diyos. Amen! At kapag napagkatagumpayan po natin yung mga bagay na yun, doon mo masasabi na ganun mo na kamahal yung Diyos sa iyong buhay. Ganun ka na buong pusong naglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen! Kaya sa buhay po natin, magpatuloy tayo sa pag-ibig ng Diyos. At sabi nga sa pag-ibig ng Diyos, walang makapaghihiwalay sa ating mga buhay. Amen! Dahil sabi nga, yung Diyos, inialay po niya yung kanyang kahit isang anak upang tayo po ng mga tao na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magamit ng buhay na walang